everyone, good evening. So ang topic for today is yung judgment according to Romans 2:5-6. So sa judgment day, doon natin makikita yung galit ng Panginoon sa kasalanan. Wala pong kasalanan na hindi papalapasin ng Diyos. So bago tayo yun nga, ang teaching natin for today, God is righteous judge who cannot ignore sin. Pag sinabing judgment is God's judgment refers to His holy and righteous response to sin. It is not arbitrary or cruel, but a necessary expressions of His justice and holiness. Throughout the scriptures, God reveals that He cannot tolerate sin. God revealed that He cannot tolerate sin. He deals with it, whether it's form of personal rebellion or societal evil. His judgment is both present and future. Sometimes sin is early consequences and ultimately revealed at the final judgment. Yet, His mercy, God provided a way of escape through Christ, who bore the judgment who deserved for the believer. Judgment was satisfied on the cross. Sabi sa Romans 2:5-6, but because of your hard and impatient heart, you are storing a wrath of yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. He will render it to each one according to his works. So, may mga pusong hindi nagsisisi. Pero, para sa mga taong hindi nagsisisi, na matigas yung puso, sila ay nagtitipon ng puot. Kumbaga, iniipon nila yung galit ng Diyos na ibubuo sa kanila sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng ating Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang Diyos natin galit talaga sa kasalanan. Ang problem, tayo mga tao, hindi tayo ganun kagalit sa kasalanan. Lalo na kapag kasalanan natin. Sometimes may mga kasalanan tayo na gustong-gusto natin ginagawa, or may kasalanan na hindi sadya. That is a sinful nature at likas talaga sa nature yung makagawa ng kasalanan. Nature ng tao yun. Si Apostle Pablo, very honest na evaluation pagdating sa kasalanan. Sabi niya sa Romans 7:19, for I do not do the good I want to do, but may mga bagay siyang gustong gawin, mga mabubuting bagay, pero hindi niya ginagawa. But the evil I do want to do, this I kept on doing. Sapagkat hindi ginagawa ito, sinasabi ni Roman, gusto niya, alam mo may kanta na gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Pero ang mga masamang bagay na hindi gusto ay sadyang ginagawa natin. May mga kasalanan tayong ayaw natin gawin pero ginagawa natin at patuloy na ginagawa. Ang Diyos galit sa kasalanan. Tayo po ay sometimes galit tayo sa kasalanan, sometimes hindi. Sometimes naalagaan mo nga yung kasalanan mo kasi patuloy mong ginagawa. Pero tandaan natin yung salita ng Diyos na sa Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Lahat ng sekreto darating at hahatulan ng Diyos yun. So the first teaching is God is righteous judge who cannot ignore sin. Yung Diyos natin matuwid na hukom at hindi niya kayang i-ignore yung mga kasalanan. Sabi sa Bible, I will not let the guilty go unpunished. Walang taong guilty na hindi na palalagpasin ng Diyos. Kasi pag may pinalagpas ang Diyos na taong guilty, tapos gumawa ng kasalanan, hinayaan niya lang, yung Diyos bilang judge,
ibig sabihin corrupt. At kung palalagpasin nyo yun, diba, yung kasalanan sa mga taong judges, kapag guilty yung isang criminal sa harap ng korte, pag yan pinakalawalan ng judge kahit guilty or napatunayang gumawa ng krimen, pag pinaglagpas ng Diyos yan, is corrupt ang judge nun. Kaya ang Diyos natin hindi yan nagpapalagpas ng kasalanan kasi hindi corrupt ang ating Panginoon. God's judgment deals with all sins and injustice. Ang Diyos natin is God with righteous who cannot ignore sin. God judgment deals with all sins and injustices. Yung day of judgment ay lahat ng tao haharap sa Panginoon at lahat ng mga sekretong ginawa or lahat ng under the table, mga ginawa ng politicians or mga negosyante, mga maling transaction under the table is lahat of forms of corruption, lahat ng secret, lahat yun, pati mga bawat na lihim na bagay ay mabuti o masama, lahat ay yun ay huhukuman ng ating Diyos. At sa araw na paghuhukom, God will deals with all sins and injustices. Lahat ng mga ginawa ng tao, gumawa ng masama, gumawa ng krimen, gumawa ng korupsyon, napaka ng tao, mga oppressor, mga oppressed people, ay dadaanin sa paghuhukom. Lahat ng ginawa ng tao. Kung merong krimen ng kakalusot sa korte ng ating Pilipinas, anywhere in the world, pero sa ating Panginoon, o kaya may mga na-relate na hindi nahuhuli, mga rapists, mga kriminal na nakakalagpas, hindi nakaharap sa korte, marami sa kanila namumuhay ng marangya, nagpapakasaya sa buhay, lahat ng yun darating paparusahan ng Diyos. Walang makakalusot sa hustisya ng Diyos. So, deals with all sins and injustices. God provide Christ for us to escape judgment. Tayo po, maging nung wala si Kristo sa buhay natin is haharap tayo sa judgment day. Nakawawa. Kawawa tayo, why? Kasi ang dami mo kasalanan, pero salamat sa katotohanan na ibinigay sa atin because nag-provide ang Diyos ng kaparaanan para yung kahatulan, yung kaparusahan na para sa atin ay inako ng ating Panginoong Kristo para maligtas tayo. Hope you learn something po dun sa verse po natin, and I want to share this simple prayer. Righteous Judge, thank you for being holy and just. I confess that I fall short and deserve your judgment. Yet, I'm grateful for Jesus who took my place on the cross. Help me never to take your mercy for granted. Teach me to walk in reverence and to hate the sin and once separated me from you. So strengthen my desires for righteousness and deepen my gratitude for salvation. Let my life reflect your holiness and your grace, so others may come to know you in every choice I make. My honor you with a clean heart. I pray in Jesus' name. Amen. Thank you everyone, and God bless.